Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news! Mayroon na namang tinepok ang Israel na napakalaking ranggo ng IRGC. Ito ang commander ng Iranian Navy, which is responsible daw ito. Ito yung nagdisenyo kung paano i-choke, gawing choke point ang Hormuz, kung paano nila sisingilin ng toll fee ang mga dumadaan na barko. Ito daw yung nagkukontrol dyan itong commander na ito. Kaya ayan, nakalagay yan sa kill list ng Israel at ng US. Ang opisyal na ito, dido na nung ano pa to, 2 araw na yatang nakaraan, ay nadagdag na naman sa listahan. Itong pinaka-commander ng Iran Navy, ng IRGC. 2 das na. Diba? Sabi nga ni Trump, wala nang Navy, lumubog na lahat ng barko. Pero ito naka-eskapo to kaya tinudas ng mga eroplano ng Israel. So ito ang balita atin panoorin. When we get to the breaking news tonight, an Israeli official has said that the man responsible for the Strait of Hormuz chokehold, this is the head of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, Ali Reza Tangziri. Ali Reza Tangziri pala. Tangziri o Tangsiri. Ali Reza, pinaka-head ng IRGC Navy. Deadball na Israel official, IRGC Navy chief killed in the strike. Strike, ibig sabihin mga jet fighter ang tumudas niyan. Ayan So wala na talaga, wala nang Navy, wala nang commander Sino pa namang tatakbo na barko dyan? Di ba yung mga natitira, yung maliliit na lang na tinatawag na mosquito, yung swarm of mosquito, mga speedboat na mayroong mga dalang machine gun at mga missiles. Kaya wala na talaga. Wala na, kahit Navy, wala na Ito na yung commander ng Navy ng Iran, 2 das na. Kapag Israel talaga ang kikilos, ubos talaga lahat yan. Ubos talaga. Dahil tinaga sa bato yan ng Israel Itinaga na yan ng Israel sa bato ang promise na yan. Nalipulin talaga nila yung mga ugag na mga yan, na mga ub-ub. Kasi palaging binubumba ang gusto talaga nila, lipulin ang Israel Kaya ang mission ng Israel ngayon ay sila yung lipulin para wala ng gulo dyan sa the Middle East. Ito, balik tayo sa balita. He's reportedly been killed in a strike. So no comment yet from Iran, no official comment yet from Israel. But if this is true, this would be significant. It could affect the situation in the Strait of Hormuz. Ilan? Well, actually, if you take the leadership of Iran, the last month, the Israeli Air Force has taken out dozens of their leadership. So I do think that he is very important because he's part of the IRGC of the Navy. Yeah. And I think it's very important because what I see now is that in the island of Hau, that's the island that they're trying to get all their arms and try to make it as a fortress so troops cannot be there. So I do think that it has a tactical influence because it will affect the morale of those soldiers. But I do think that when you go to war, you have Air Force, Navy, and military, and that has to be something that's taken into consideration. Yeah. All right. We're out of time. Ilan, really appreciate your time. Thank you very much for joining yan na us. yung nangyari. Tapos na yung yung commander mismo ng IRGC Navy. Ngayon dako naman tayo kay Nikita Kapoor. Merong magandang balita dito atin na pakinggan. Suddenly, 2 names were removed from the kill Donald list. Trump, merong tinanggal sa listahan ng kill list ng Israel. Ito yung 2 pinakamataas na ranggo ng Iranian regime. Yung parliamentary speaker na si Gaddafi
at saka yung si Abbas Karachi, yung spokesperson ng Iran. So dalawa ito na malalaking tao na hindi na ipapatudas ni Trump. Tinanggal na sa listahan ni Trump. Hindi na ito tutudasin ng Israel. Bakit nga ba itinira at sinisave ni Donald Trump ang dalawang Iranian official na ito? Well, atin malaman mamaya pagkatapos ng video. Why? Why has US President Donald Trump, the man who threatened to unleash hell, now has chosen to protect key Naku. figures from Team Khamenei? Pinotektahan ni Donald Trump kasi tutudasin niya ng Israel eh. Ano kaya ang motibo ni Donald Trump? Bakit hindi ipapatudas tong dalawang natitirang pinakamataas na ranggo sa Iran? Wala na yung kanilang supremo eh, yung second supremo na bakla, wala na rin eh. Kaya itong dalawa na lang, spokesperson ng Iran at parliamentary speaker ng Iran, mas mataas yung ranggo ng parliamentary speaker. Yun ang tinitingnan ni Trump na gawing presidente dyan eh. Kasi medyo merong ano yan eh, usapan sila ni Trump dyan. Kaya ini-spare ni Trump ang buhay ng dalawang ito. Kaya hindi nabombahin ng dalawang ito. Kasi meron sigurong deal yan na okay, pagkatapos ng giyera, kami ang mamahala sa Iran at kami ay magiging pro-Amerika na. Baka yun ang sa akin lang yan mga kababayan. Pero hindi ganyan si Trump na basta lang siya magbigay ng proteksyon kung wala siyang makukuha sa dalawang yan. Napakatalino ni Trump kung pera lang ang pag-usapan, paano kukuha ng pera. Lahing mga ano to sila Trump eh. Lahing mga bilyonaryo na magaling talaga sa negosyo ang mga lolo niyan, ang tatay niyan magaling. Kaya manang-mana si Donald Trump. Ay yung mga deal na lang ang pag-usapan natin, wala nang ibang nakakaalam pa sa deal. Ang middle name yata ni Trump ay Deal eh, Mr. Deal. Joke lang yan. Sabi ni Trump, ang buhay niya ay lahat deal. Kaya kung deal ang pag-usapan, wala nang iba. Donald Trump yan. Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor. Is this diplomacy or a deeper, darker game? Because here is what we know now. The United States of America and Israel have temporarily removed two of Iran's most powerful figures, Foreign Minister Abbas Araghchi and Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghaliba. Okay, yung kanina, yung reported Muhammad Bagher Ghaliba, target list. yun yung napusuan ni Trump na pwedeng maging presidente. Maliban doon sa dating prinsipiya na si Risa, ano bang apelido ni Pahlavi, Risa Pahlavi. So, hindi natin alam kung ano ang deal dyan eh. Kasi ganito naman talaga sa politics. Kung kayo'y magkaaway, pwedeng maging magkaibigan basta mayroong magandang deal. Kung kayo'y magkaibigan pero walang deal, pwedeng magkaaway kayo. Ganun lang eh, mayroong shift of politics yan. Katulad ng Japan, kalaban niya ng Amerika noon. Ngayon, dikit na ang Japan sa Amerika. Yung mayakap pa nga yung Prime Minister, di ba? Yung mayakap kay Trump eh. Kaya nagbabago talaga ang lahat. Nagbabago ang lahat sa mundo. At hindi natin makukontrol yan. Okay, tapusin na natin ang balita. Let that sink in, viewers. In the middle of an active war, targets are being saved. Not out of mercy, but out of necessity. Because you cannot negotiate peace if you eliminate everyone who can sign it. But here is where the story turns even more explosive, viewers. Donald Trump claims Iran wants a deal desperately, but according Okay, to so him, meron ng Iranian leaders are Terrified na sila terrified. eh. Itong Abbas Araghchi at itong Mohammad Ghaliba ay very terrified na. Kaya meron silang deal kay Trump. Ngayon, hindi lang nila yan sasabihin. Baka magalit yung mga sundalong IRGC. Baka bibitayin pa sila ng sariling sundalo nila na mga traitor sila. 'Di ba? Yung deal nila parang nag-traitor na sila sa IRGC kay Khamenei. Parang sinisave nila yung sariling buhay nila at susunod sila sa patakaran ni Donald Trump, which is
Ayaw ni Ali Khamenei ng ganon. Di ba kaya hindi nila sinasabi na nagregalo na sila kay Trump ng 10 barko ng oil? Sabi nila hindi yung kay Trump, hindi yung sa Amerika. Pero ang totoo, para talaga kay Trump yun, para sa Amerika. Mga kababayan, kaya kung ano man sinasabi nitong mga Iranian leaders na ito, sila yung mga sinungaling. Ang tinitingnan lang nila ay personal nila na sila ay malibre, sila ay hindi malagay sa kill list ng Israel at sila ay mabuhay ng marangya. So yan yun. Yan yung kanilang ano. Di ba? At yung mga doktrina ni Ali Khamenei ay mawawala na yan. Pagsibol ng bagong Iran, siyempre, ibang governance yan. At hindi na yan ayatollah. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Mga ka-Golden Boy, sa balitang ito na dalawang pinakamataas na ranggo sa Iran ay binuhay pa ni Trump dahil nasa kill list na yan. Paki-comment na lang sa ating comment section at ako'y magpapaalam na maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe at sa aking mga avid followers noon pa man at hanggang ngayon. Ako'y saludo sa inyo. Ingat kayong lahat and God bless us.